everyone! It's me, Gali, and I'm back mga kapatids with another product review. And this time guys, I am going to share with you my final thoughts mga kapatids about these two products, okay? So I have here the newly improved na L'Oreal Infallible 32-Hour Fresh Wear Foundation. Ganyan yung itsura niya, and then ang shade naman ito mga kapatids ay 110 Cool, okay? And then ito yung trending na blush palette ng Ever Belena kasi ito yung pastel variant guys, ayan. So if you have combination skin like me and you have medium skin tone and you're planning to buy these two products, please keep on watching. So, ang retail price, guys, ng foundation na to ay 899 pesos. Definitely, mga kapatids, hindi po siya affordable na foundation, pero hindi ko naman po mako-consider itong foundation na to na sobrang mahal. So, nasa mid-range lang ang presyo ng foundation na to. And then, availability-wise, guys, you can purchase this one sa TikTok, Lazada, and I heard mag-o-open ulit sila sa mga physical stores, sa malls, and sa mga Watsons, mga kapatids. In terms of packaging naman, mga kapatids, in my opinion, wala masyadong pinagbago ang itsura ng previous Freshwear versus itong newly reformulated, guys. It's just that, ang napansin ko, mas payat ang bottle ng 32-hour versus 24 hours, guys. Ayan o. Sa mga nakagamit na ng Freshwear before, ayan, please comment down below kung, ayan, na-observe nyo din ba. And then, it claims here, guys, na longevity-wise, ayan o, this can last for 32 hours, and then meron tong vitamin C and SPF 25 mga kapatids. And then, ang content amount nito ay 30 ml. This is made in France. Ang expiration date naman nito mga kapatids ay 12 months after opening. And then, ang kinuha kong shade ay 110 Cool. Ayan o. Dito banda nakasulat yung mga binanggit ko na information, guys. Ayan. Klaro ba? And then, nag-research ako mga kapatids kung ilan yung shade range na nilabas nila sa market. Dito sa Philippines, 12 pa lang yung available. Pero sa international, guys, meron ng 40 shades available, okay? And then, ang coverage naman nito, guys, it says here na this is medium to full luminous glow daw. And then, transfer-proof daw to na klase na foundation, okay? So, for our wear test today, guys, ang gagawin ko, bale, on my right side ng aking face, maglalagay ako ng primer, okay? And then, on my left side, hindi ako maglalagay para makita natin if itong foundation ba na to ay maganda pa rin tignan kahit walang primer, okay? Kasi hindi naman lahat ng gumagamit ng foundation, naglalagay talaga ng primer sa face. So, for reference, ganito ang itsura ng aking bare face na kapag skincare na ko, guys, wala akong masyadong pimple except sa maliit na to. Ayan, pero marami akong mga maliliit na mga ano bang tawag dito? Mga dark spots. Ayun o, klaro ba? So, meron siyang pump dispenser. Ayan. And then, ganito ang itsura ng foundation na to. Ayan. May pagka-runny siya, mga kapatids. So, I'll first apply this one sa left side ng aking face. Nagamit ako ng ganitong klase na brush. And let's see kung ka-shade ko ba siya. Ka-shade ko siya, right? Ka-shade ko siya. Ka-shade ko nga siya, mga kapatids. Siyambahan yun. One pump lang ito, mga kapatids, ha? And then sa kabila, sa right side, one pump lang din yung gagamitin ko. So, initial thoughts, guys, napaka-lightweight. Parang siyang skin tint, itong foundation na to. Nagamit ako ng sponge to blend everything. Very lightweight. And then, coverage, kapag one pump lang ang nilagay mo, napansin ko, medium lang talaga yung kaya niya kapag one pump, ha. So, proceed na tayo sa kabila and maglalagay na po ako ng primer. So, this is the Touch and Sol na no pore blem primer. Ganyan yung itsura niya. And ganito lang kadami ang ilalagay ko sa right side ng aking face. So, I'm done putting primer, guys, and nag-dispense lang ako ng another pump para dito sa right side ng aking face. And let's see kung, ayan, makakover niya ba itong mga pimple marks ko dito banda. So, skin-like lang talaga siya, mga kapatids. And bagay itong foundation na to sa mga tao na, alam mo yung gusto mag-foundation pero ayaw naman nilang magmukha na para silang nag-foundation. So, I have here, guys, a piece of tissue. And then, let's do a transfer test because ang isa sa mga claim ng foundation na to ay transfer-proof daw. So, hindi ko pa to sinet, guys, ha, ng powder. And mga 2 minutes na ang nilabay. Okay? Itong i-apply na ko niya siya. 2 minutes or 3 minutes. Okay? So, wala dyan na siya yung foundation, guys, ha? And kanikod na side.
Gidoot na ko siya mga inan eh. Okay. Wala yung transfer, guys. Oh, kita niya, gidoot na dyan ako ni. Wala, very light lang dyan kaayo. Almost gani dili makita. Tanawa. No? Yes, it's legit mga kapatids. So now, maglalagay na ako ng powder sa aking face and then I'll be back. Okay, so I'm back mga kapatids and I already set my face with this product. Ito yung baby powder press medicated. Favorite to ni Miss Heart Evangelista. Translucent to guys, na klase na baby powder. Ayan. Kapag in-apply mo to sa skin, para lang talaga siyang Johnson & Johnson mga kapatids. Okay? So kanina guys, nagkilay na din ako. Naglagay ako ng konting eyeshadow, mascara, and then lippy, and contour, okay? And then, as you can see, hindi pa po ako nag-blush because I'm very excited, guys, na i-share sa inyo itong bagong bili ko na blush. So, itong mga products na pinakita ko, guys, as in, binili ko to using my own money. So, ito yung Everbelena. Ito yung bago na blush ng Everbelena. And nag-release sila, guys, this time ng dalawang palette. Yung Bright Palette Afterglow and itong Pastel. And super nag-trending to, itong Pastel palette, guys, sa TikTok. Kaya, ayan, hinanap ko talaga siya sa mall. Ayan, o. Ito yung presyo niya, 325, and nabili ko siya sa Robinsons Mall dito sa amin. Ayan. And then, it says here mga kapatids na this is infused with vitamin E. And ganito yung itsura ng mismong palette. So, hindi na to ang foundation, guys, first impression yung ginawa natin earlier. Pero ito, ilang days ko na to kasi hindi ko matiis mga kapatids. Sa lahat ng makeup, pinaka-favorite ko ang blush. So, hindi ko natis mga kapatids and ika-5th time ko na to, okay? Na magamit itong palette na to. So, ganyan yung insert ng palette, guys. And meron siyang 4 na inserts. So, napakasulit. And then, ang content amount ng blush na to ay 12 grams. I'm not sure kung each insert ay 12 grams or total na ba. Basta dito sa likod, ayan, nakalagay na ang content amount ng blush palette na to ay 12 grams, okay? And then, ang shades naman ng each insert, guys, from left to right mga kapatids, itong pinakauna sa left, ito yung mauve pink. Tapos itong second one, ang tawag dito ay muted coral. And then itong pangatlo, warm brown daw to. And itong pang-last, natural rouge pink, okay? So since naka-pink lippy ako ngayon guys, in this video, ang shades na gagamitin ko ay itong naturally rouge pink. Ilalagay ko siya dito katapat ng aking eyeball, dito sa center mga kapatids. And then dito banda, itong mauve pink ang gagamitin ko. And as you can see, ayan o. Konti lang yung fall off niya mga kapatids. Klaro ba? Ganyan yung itsura niya mga kapatid, oh. As in, pastel talaga siya mga kapatids. Kaya ako din siya nagustuhan kasi gusto ko yung parang Korean effect na klase na blush. Ayan, konti lang. You know, very pretty. As in, pagkita ko mga kapatids sa TikTok ng product na to, hinanap ko talaga siya sa physical store kasi di na ako makaantay guys na i-ship pa siya. And yeah, I'm happy nakita ko siya sa Abriza dito sa Davao. So gagamitin ko yung kabilang side ng aking brush. Yan o, di siya ka ng daghan kay tagak guys. Tapos ang expiration date naman nito ay 12 months after opening. This is a cruelty-free and paraben-free na product plus vegan, okay? And wala pala tong shimmer, wala siyang mga glitters mga kapatid. So ang ganda kasi if you have large pores guys or textured skin, kapag gumamit ka ng blush na merong glitters or mga maliliit na shimmers, may emphasize talaga yung skin condition mo, okay? Mura lang bitin. Skin condition mo. Pero kapag walang mga glitters or shimmers mga kapatids, ayan. Parang natural flash lang. Ayan. And mahilig talaga ako sa mga matte na mga blush mga kapatids. Pero don't get me wrong ha, ito yung klase na blush na matte na hindi siya dry tignan sa face and parang nagka-crack, hindi. Hindi siya patchy. It feels velvety mga kapatids kapag, alam mo yung kapag tinouch mo ang blush ng paganito, it feels velvety mga kapatids. And then wala masyadong fall off. You know? And para ka lang Korean. Oh my God. Ang ganda mga kapatid. So the time right now guys is 1:40 PM ng hapon, ayan. And then later mga kapatids, I am going to update you after 3 hours. Ayan, nag-set ako ng alarm kung ano na ba yung itsura ng foundation sa aking face. Okay, kung masyado ba akong nag-oil up or naagnas na ba. But before that mga kapatids,
I am going to show you a clip kung saan, nag-video kasi ako kanina sa labas guys, kung ano yung itsura ng foundation and blush na to kapag natural light lang, okay? Kasi ngayon mga kapatids, nasa harap ako ng aking dalawang monitor kasi meron akong saglit lang na work, ayan. So, yeah. Ganito yung itsura ng aking face sa natural light mga kapatids. As you can see, it's very pretty ng foundation. Ayan, as in ka-shade ko talaga ang 110, praise God. And then, ang pastel blush ng Everblena, as in, it's really giving, as in, super ganda mga kapatids. Lakas maka-Korean. Hi mga kapatids, I'm back. So, grabe, pawis na pawis ako mga kapatids. It's because galing po ako ng lansya. Ang oras ngayon is 5:43 in the evening. Ayan, naka 4 hours ako if I'm not mistaken sa pag-test ng foundation na to, okay? So, I have here guys, this oil control sheet. Ito yung itsura ng product. And let's see kung ilan yung magagamit ko. Pero ito mga kapatids, halo-halo na to ha. Oil and pawis talaga. So, dili siya legit na oil control test guys. It's because, grabe, init jud kay kaganina. So, kanina guys, mag-insert ako dito ng clip. Nag-badminton kami saglit ni Vash. Maaga kami nag-start. I think, mga around, basta pagkatapos kong mag-film, dumiretso na agad kami sa clubhouse para mag-badminton. Kaso lang, ang lakas talaga ng hangin kasi diba merong bagyong Leon guys. And then, ano bang tawag dito? Umulan after mga 1 hour naming nag-badminton. So, yeah, saglit lang kaming nag-badminton and hindi masyado ako pinawisan guys. Pero, medyo intense naman ang ginawa ko after mag-badminton. Naglinis ako ng toilet and ang bahay, ayan, namlansya din ako mga kapatids, kaya basta jud kayo ta. So this is the closer look guys ng aking face after using this oil control sheet mga kapatids, ayan. So as you can see, almost intact pa rin ang aking makeup guys, and I want you to know na ganito karami, 6 yung nagamit ko na oil control sheets. It's because kanina nga, naglinis ako ng bongga bells ng bahay mga kapatids, ikaw doon magkuskus ug banyo, di ba, kasington. So combination na ni siya sa oil and singot guys, okay? Pero in my opinion guys, if you're just working sa office plus naka-aircon ka pa, or alam mo yung ano ka lang, suroy-suroy lang ka sa dalan, and then you have combination skin like me, I feel 1 or 2 control sheet lang yung makukonsume mo after 4 hours, okay? So, tomorrow guys, babalitaan ko kayo in terms sa oil control kasi aalis pa naman ako mga kapatids and mas dugay ko mulakaw ugma, okay? Kanina, gumamit po tayo ng primer, okay, dito sa side na to. And ang napansin ko mga kapatids, itong foundation na to, pwede pa rin po kayong gumamit ito without primer. But if you have textured skin like me, mas flawless tignan ang finished product ng foundation kung sa underneath gagamitan nyo po ng primer. So ito mga kapatid, mas makinis siyang tignan compared dito, okay? So observation ko lang mga kapatids. Kasi ako mga kapatids, hindi obvious sa camera, pero ayan o, nakoy mga buslot-buslot tungkol sa ko mga pimples before na kanaganing kusi or gitusok na ako o kanang pimple extractor mga kapatid. So meron ko mga butas-butas dito banda, ayan o, same dito sa side na to. Pero ito mga kapatids, dahil may primer, mas flawless siya compared dito. Hi mga kapatids, good evening. So, kadadating ko lang ngayon sa bahay guys, and ang oras ngayon is 7:35 ng gabi. Ayan. So, ika-date ko ngayon mga kapatids sa pag-test nitong L'Oreal Infallible 32-Hour Fresh Wear Foundation. And tonight guys, finally sasabihin ko na po sa inyo ang aking final thoughts about this foundation as well as itong blush pastel palette ng Everblena, okay? So, price-wise ng foundation na to, definitely, hindi ko masasabi na affordable siya mga kapatids kasi nasa 800 plus na siya. Pero definitely, if you're a student, pwede mong pag-ipunan, okay? When it comes to coverage naman mga kapatids, legit na itong foundation na to guys, this can give you medium to full coverage. So yesterday mga kapatids, na-achieve ko yung skin like. It's very lightweight kasi nag-dispense ako ng 2 pumps ng foundation and in-apply ko sa aking entire face. And ang gaan talaga niya sa feeling mga kapatids. It's very lightweight kapag kahit 2 pumps guys, as in ang gaan niya sa face mga kapatids. And now, itong pang-date ko na pag-wear test, nag-dispense ako ng 4 pumps para alam mo yung ma-achieve talaga ang full coverage look, okay? Kung kaya niya bang takpan yung mga blemishes ko sa face. And magpa-flash ako ng video nung bago pa akong nag-makeup, nung paalis pa ako kanina ng bahay, guys. And ito yung itsura ko, as in achieve na achieve pa rin. Masasabi ko na kapag 4 pumps yung nilagay mo sa face, hindi na siya yung parang wala kang nilagay. Mafe-feel mo na mga kapatids na nag-foundation ka. Pero in my opinion, guys, as a person na nakatry na ng ibang foundation, I would say, guys, na yung dami ng nilagay ko sa aking face, decent pa rin siya. Yung bigat, decent pa rin compared sa ibang foundation na na-try ko na kapag naka 4 pumps na ako and na-achieve ko na yung full coverage look. Alam mo yung parang nasemento na ang mukha ko, guys.
So, itong foundation na to, hindi ganon, okay? So, decent yung pagkabigat niya. And then, ang finish naman po ng foundation na to, hindi siya matte, mga kapatids. Luminous siya, mga kapatids, glowy, pero hindi naman siya yung glowy na tipong oily na siya tingnan. So, ito yung itsura ng face ko, guys, after 10 hours. Ayan, and kanina, nung hindi pa ako pinawisan, hindi pa ako nag-oil up, mga kapatids, as in, ang ganda talaga ng finish ng foundation na to. Mag-oil control tayo ngayon, ha? Oil control test after 10 hours. Ayan, mga kapatid, so nakadalawang oil control sheet lang ako, and take note, yung ginawa kong activity kanina ay hindi intense, okay? 10 hours akong nawala, mga kapatids, pero hindi ako nag-exercise. Baklay-baklay sa mall, nag-grocery, nagchika-chika sa mga igsuon, ayan, and then nag-commute sa jeep. In my opinion, guys, okay po ang oil control ng foundation na to. So when it comes naman, guys, sa flashback ng foundation na to, nag-flashback test ako kanina, guys, and ito yung itsura ng mukha ko, ayan. So, hindi naman po ako nagmukhang grayish or brownish, mga kapatids. Hindi din masyadong puti yung, ano bang tawag ito, forehead ko, under eye, and itong jaw ko, mga kapatids. Kasi most of the time, yan yung problema natin, right? Kapag ang foundation, merong SPF. So, ito kasi merong SPF 25. Pero surprisingly, guys, okay ang flashback test ng foundation na to. Hindi din to nag-oxidize, mga kapatids. As you can see, ayan o. If you're going to ask me if mararecommend ko ba itong newly improved na Fresh Wear Foundation ng L'Oreal, yes, okay. Obvious naman sa mga comments ko earlier, as in, I really like this, mga kapatids. So now, let's proceed to this blush, guys. So, palitan ko lang battery and then I'll be back. Longevity-wise, mga kapatids, many times ko na na-test na tig 10 hours nung Jumbo Vash, ito dun yung ginamit ko, mga kapatids. Tapos kanina naka 10 hours ako. And kapag ginagamit ko to, mga kapatids, hindi ko siya, especially today, ha, hindi ko siya parang dinidiin tapos parang pinaliligo ko, mga kapatids. As in, hindi, mga kapatids, parang normal lang ako dot-dot ng brush ko dito sa palette, and then ina-apply ko ng paganyan. Pero surprisingly, mga kapatids, ayun, nagsistay pa rin siya. Ayun, no, warm brown yung ginamit ko earlier, and ang ganda talaga sa morena, guys. Ito yung shade na as in, parang dark horse for me, guys. And then, buildable siya, mga kapatids. And nice yung kayang formula and ang quality, mga kapatids. So, overall, guys, I highly recommend this blush palette ng Everbelena. Itong pastel variant, okay? Timan i-jud nyo, guys, pastel variant. Okay, duha ba niya siya kaklase katong gi-release ni siya. So, I hope, mga kapatids, itong product review ko about this L'Oreal Infallible 32-Hour Fresh Wear Foundation and itong pastel blush palette ng Everbelena ay makatulong po sa inyong purchase decision if you're planning, guys, to buy these products. So, if nagustuhan nyo po itong product review natin today, please don't forget to give this a thumbs up, mga kapatids. Share this video, and kung hindi ka pa naka-follow or naka-subscribe kung saan mo pa napanood, please consider. So, thank you for watching, guys, and I'll see you on the next one. Bye!